Magkababata kami ni Junjun. Noong mga panahong iyon, wala kaming iniisip kundi maglaro sa labas hanggang sa pagalitan kami ng aming mga nanay. Paborito naming libangan tuwing hapon ng manghuli ng gagamba. Namimili kami ng magagandang klase para pagandahin ang away ng gagamba. O kaya naman ay benta sa mga klase namin para may pambili kami ng palamig at fishball. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dulo ng baryo, napadpad kami sa likod ng isang lumang kamalig na pagmamayari ng matandang si Apoy Mensyong. Matagal nang abandonado ang lugar na iyon at sabi ng mga matatanda, noong panahon pa raw ng giyera ay may mga kakaibang nangyari roon. Pero sa aming dalawa ni Junjun, wala kaming pakialam sa mga multo. Ang nasa isip lang namin ay ang malaking gagamba na madalas natatagpuan sa mga madidilim na sulok ng mga lumang kahoy. May bitbit kaming maliit na plastic na lalagyan na may mga butas at takip at isang patpat na panghampas sa mga sapot. "Dito pare oh," tawag sa akin ni Junjun habang tinuturo ang isang makitid na siwang sa pagitan ng mga kinakalawang na yero at nabubulok na dingding ng kamalig. "Grabe pare oh, ang dulas ng sapot dito. Sigurado sobrang laki ng gagamba na to. Paldo-paldo na naman tayo nito pre." Sumilip ako sa loob. Madilim, mabaho ang amoy ng lumang alikabok at tuyong dahon at may mga kakaibang katahimikan sa paligid. Kahit ang mga ibon sa puno ay parang tumahimik. "Teka Jun, parang ang creepy dito ah. Pwede bang pag-isipan muna natin kung papasok tayo dyan?" Sabi ko. May bahagyang kaba sa dibdib ko. "Sus, duwag ka naman. Akin na nga yung patpat, ako na ang sisilip." Pagmamalaki ni Junjun, pinasok niya ang kanyang payat na kamay sa siwang at sinimulang ikawag-kawag ang patpat para alisin ang makakapal na sapot. Habang sinisikap niyang silipin kung nasaan ang gagamba, napansin naming may gumagalaw sa pinakaloob na madilim na silid. Akala namin ay pusa o daga, pero habang papalapit ang anino, naging kakaiba ang hugis nito. May mga maninipis na linya na lumalabas mula sa itaas. Mga binti. "Aba, ang laki nga!" Tuwang-tuwa si Junjun. Lalo pang niyang dinikit ang mukha niya sa siwang. Pero biglang napatigil si Junjun. Nangunot ang noo niya at ang mga ngipin sa labi niya ay unti-unting napalitan ng nginig. Ang mga mata niya ay nanlaki habang nakatingin sa loob. "Pre," nanginginig na tawag niya sa akin. "Hindi ito normal na gagamba." Bago pa ako makasagot, biglang may sumiklab na kakaibang tunog mula sa loob. Isang matinis na pagsitsit na parang bakal na nagkikiskisan. At kasabay nito, bumabante ang nilalang mula sa dilim patungo sa maliit na liwanag na nagmumula sa siwang. Nanlamig ang buong katawan ko. Nawalan ako ng boses. Ang nakita namin ay hindi na insekto. Isang gagamba na kasing-laki ng isang tao. Lumaki ang nasa harapan namin. Ang walang maitim at mabalahibong binti nito ay nakatungtong sa sahig na gawa sa kahoy at ang katawan nito ay kasing-laki ng drum ng tubig. Ang nakakatakot pa, sa ibabaw ng malaki nitong katawan ay ang mukha nitong parang tao. Mukha ng isang batang lalaki na nakadilit ang mga mata. Putlang-putla at may mga ugat na itim na nakapulupot sa pisngi. Nakatitig sa amin ng gagamba at ang mga mata nitong itim at nanginginig sa dilim ay parang kumikilati sa amin. "Tumakbo ka na, Jun!" Sigaw ko habang hinihila ang braso niya. Pero huli na ang lahat. Si Junjun ay parang napako sa kinatatayuan niya. Unti-unting humaba ang isang malagkit at makapal na sinulid ng sapot mula sa itaas ng kisame. At bago pa ako makakambang palayo, mabilis sa kidlat na pumulupot ang puting sapot sa bewang ni Junjun. "Tulong pre! Tulungan mo ako!" Sigaw ni Junjun habang hila-hila siya papasok ng kamalig patungo sa higanteng gagamba.
Pinilit ko siyang hawakan sa kamay. Pero napakalakas ng hila. Nakita ko kung papaano binuksan ng higanteng gagamba ang bibig nito na parang may pangil na tumutulo ang malapot at berdeng likido. Sa isang iglap, nahatak si Junjun sa loob ng madilim na sulok at ang tanging naiwan na lang sa labas ay ang kanyang tsinelas at ang plastic na lalagyan namin ng gagamba na nabasag sa sahig. Tumakbo ako ng buong lakas pabalik sa baryo habang umiiyak at sumisigaw ng saklolo. Nang dumating ang mga tao at ang mga pulis sa lumang kamalig, dala ang flashlight at itak, wala silang nakikitang higanteng gagamba at ang tanging nakita nila sa loob ay isang lumang damit na punit-punit at ang basag na plastic. Pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako malapit sa lumang kamalig na iyon, nararamdaman ko ang lamig ng hangin. At kung minsan, sa gitna ng gabi, naririnig ko ang boses ni Junjun mula sa dilim, humihingi ng tulong. At sa tabi niya, ang mahinang tunog ng milyon-milyong maliliit na paa na naglalakad sa sahig.